mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga. Nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo, kinuskos sa kanilang mga kamay, at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Hindi ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay naglalaman ng isang makabuluhang banggaan sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseyo hinggil sa araw ng pamamahinga. Isinalaysay ni San Lucas na isang araw ng pamamahinga dumaan si Jesus at yung kanyang mga alagad sa triguhan. At habang sila'y naglalakad, pumitas ang mga alagad ng uhay, kinuskus ito sa kanilang kamay at kinain. Nakita ito ng ilang mga Pariseyo at agad na nagtanong, bakit ninyo ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Sa kanilang pananaw, ang pagkuha ng butil at pagkuskus nito ay maituturing na paggawa. Kaya ito'y bawal ayon sa mahigpit na interpretasyon ng kanilang batas. Ngunit tumugon si Jesus sa pamamagitan ng isang halimbawa mula kay Haring David. Ipinaalala niya kung paanong si David at ang kanyang mga kasama nang sila'y gutom ay kumain ng tinapay na handog sa Diyos na ayon sa batas ay para lamang sa mga pari. Pagkatapos ay binitiwan ni Jesus ang napakahalagang kataga. Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Mga kapatid, dito makikita natin ang banggaan ng dalawang pananaw. Ang legalismo ng mga Pariseyo at ang espiritu ng kalayaan at awa na dala ni Jesus. Para sa mga Pariseyo, ang pamamahinga ay nakatali sa letra ng batas. Para kay Jesus, ang pamamahinga ay nakaugat sa layunin ng Diyos na magdala ng buhay, kaluwagan at kagalakan. Kung susuriin natin, ang kwento ay nagtatanong sa atin, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng araw ng pamamahinga? Ang Sabado o Linggo bilang araw ng Panginoon ay hindi lamang simpleng pagtigil sa trabaho, kundi isang pagbalik sa ating pinagmulan at layunin. Ito'y araw ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa sarili at sa kapwa. Ngunit minsan, kahit wala tayong pisikal na trabaho, dala-dala natin ang bigat ng pag-aalala, ng pagkukumpara, ng inggit, at ng labis na pagkayod para sa sarili. Si Jesus ay nagtuturo na ang pamamahinga ay hindi dapat maging pahirap kundi biyaya. Ang pamamahinga ay hindi pagkakait kundi pagbabalik sa kabuuan ng buhay. Kaya nga sinabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, ang tunay na pamamahinga ay matatagpuan lamang kung siya ang Panginoon ng ating buhay. Kung tutuusin, marami sa atin ang bihag ng kulturang laging abala. Marami ang naniniwala na ang halaga ng tao ay nakasalalay sa dami ng kanyang nagagawa, sa bigat ng kanyang trabaho, o sa kapal ng kanyang kita. Ngunit ang Ebanghelyo ay nagsasabing hindi. Ang halaga ng tao ay nasa kanyang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ang araw ng pamamahinga ay paalala
na hindi tayo alipin ng paggawa, kundi mga anak ng Diyos na dapat magpahinga sa Kanyang presensya. Mga kapatid, ang kwento rin ay paalala na hindi natin dapat gawing Diyos-Diyosan ang batas. Ang batas ay ginawa para magdala ng buhay, hindi bigat. Kapag ang ating pananampalataya ay nakatali lamang sa letra ng utos at hindi sa diwa ng pagmamahal, nagiging katulad tayo ng mga Pariseo. Ngunit kapag natutunan nating unahin ang awa at malasakit kaysa sa formalidad, nakikita natin ang tunay na mukha ng Diyos. Sa huli, ang Ebanghelyo ay nag-aanyaya sa atin na muling tanungin ang ating sarili. Sino ba talaga ang Panginoon ng ating buhay? Kung trabaho, pera at ambisyon pa rin ang nangingibabaw, mananatili tayong alipin at pagod. Ngunit kung si Kristo ang Panginoon, matatagpuan natin ang tunay na kapahingahan kahit sa gitna ng hirap at kaguluhan ng ating buhay. Sa ating araw-araw na buhay, sino ang tunay na Panginoon? Ang gawain at alalahanin ng mundo? O si Kristo na nag-aalok ng kapahingahan at kalayaan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang Panginoon ng araw ng pamamahinga at ng aming buong buhay. Turuan mo kaming magpahinga sa iyo, hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa aming puso at kaluluwa. Alisin mo ang aming pagkaalipin sa trabaho, takot at labis na pagkayod, at palitan ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus sa ika-11 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa darating na September 16, 2025 dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampicuan, Nueva Ecija. Magsisimula po ang ating pagdiriwang sa prosesyon sa ika-6 ng umaga. Kasunod ang mga banal na misa sa ika-7 ng umaga, concelebrated mass sa ika-10 ng umaga, at ika-3 misa sa hapon. Pagkatapos ng huling misa ay isang handog na konsyerto ng pananampalataya at pasasalamat. Halina, magsama-sama tayo sa isang araw ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristo sa kanyang banal na mukha dito sa Nampicuan.